Ginamit ko ang 1.2 milyon para sa family vacation. Pero sa airport mismo, sinabi ng aking anak, "Umuwi ka na lang, Papa. Walang ticket, iyon ang pinakamalaking kahihiyan, ang hiya na ibinato sa akin." Tiningnan nila ako, parang isang disposable na matanda lang. Akala nila, tahimik akong aalis. Hindi nila alam, may trump card ako, ang will ko. Isang lihim na yaman na hindi nila nakita. Ang matandang papa na sinipa nila, babalik pero may kasamang abogado. Babawiin ko ang dangal ko. Bibigyan ko sila ng aral. Justice ang hatol. Kung naramdaman mo na ring betrayed, kwentuhan mo ako sa comments. Like and share. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik sila. Nanlaki ang mga mata nila nang makita nila ang isang lalaki na nakasuit na nakatayo sa tabi ko. Dahil ang lalaking iyon, handa nang sirain ang mundo nila. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe muna sa channel at mag-comment kung anong oras na sa inyo ngayon. Papa, may masamang balita ako. Parang talim na humiwa sa ingay ng terminal ang boses ni David. Huminto ako. Ang maleta ko ay tumama sa binti ko. Ang Philippine Airlines, PAL, check-in counter, ay punong-puno ng mga pamilya, nagdadala ng malalaking bagahe at mga kwintas na bulaklak. Anong masamang balita? Tanong ko. Pero may kakaiba sa tono niya na nagpakaba na sa tiyan ko. Hindi siya makatingin sa akin. Sa halip, nakatingin lang siya sa departure board. Nakasuksok ang mga kamay niya sa bulsa. Nakalimutan kong bilhin ang ticket mo. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, parang usok. Sa paligid namin, nagmamadaling dumaan ang mga biyahero na hawak ang kanilang boarding pass. Ang kanilang masayang kwentuhan tungkol sa mga beach at luau ay parang pang-aasar sa akin. Nakalimutan mo? Ang boses ko ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko. David, 3 buwan na natin itong plinano. Alam ko, Papa. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, pero sandali lang. Masyado lang talagang maraming inasikaso at napaka-busy sa trabaho. Binigay ko sa iyo ang 200,000. Sabi ko. Ang dami ng numerong iyon ay bumigat sa dila ko. Para sa ating lahat. Para sa buong pamilya. Oo, at nagpapasalamat kami, Papa. Talaga. Talaga? Sumulyap si David sa relo niya, tapos sa mga departure gate. Pero ang totoo, malapit na ang boarding ng flight. Kumilos na ako papunta sa check-in counter. Hinihila ang maleta ko. Sumabit ang gulong sa isang bagay na nagpabigla sa balikat ko. Pero nagpatuloy ako. Pwede pa itong ayusin. Kailangang maayos. Excuse me, ma'am. Tawag ko sa babaeng nasa likod ng counter. Maayos ang uniforme niya. Profesional ang ngiti. Kailangan kong i-check kung may available pang flights papuntang Honolulu ngayon. Nag-type siya sa computer niya. Sige po, sir. Anong pangalan ang nasa reservation? Lito Flores, pero mukhang may problema sa booking ko. Nag-type ulit. Tumigil siya. Ang nangiti niya ay medyo nag-iba. Wala po akong nakikitang reservation sa ilalim ng pangalang iyan, sir. Sigurado po ba kayo na sa Philippine Airlines ito na book? Sumikip ang dibdib ko. Doon dapat iyon, ang pamilya ko. Lumingon ako para hanapin si David, pero lumayo na siya ng ilang metro. Naglalakad-lakad na siya malapit sa security checkpoint. Hayaan ninyo po, hahanapin ko sa mas malawak na search, alok ng ahente. Kailan po kayo aalis? Ngayon. Ngayon mismo. Ang anak ko at ang pamilya niya ay may ticket na dapat. Tumango siya, mabilis na nag-type. May nakikita akong reservation para kay David Flores. Party of 4, aalis ng 4:15, pero wala pong Lito Flores sa booking na iyan. Parang umikot ng bahagya ang terminal. Imposible iyan, tingnan mong mabuti. 2 beses ko nang tiningnan, sir. Gusto niyo po bang tingnan ko kung may available sa standby? May pag-asa akong naramdaman. Oo, kahit ano. Pasensya na po, sir, pero puno na talaga kami ngayon. May malaking convention po sa Honolulu. Kung gayon bukas, first class. Magbabayad ako kahit magkano pa. Sumulpot si David sa tabi ko. Mahigpit na hinawakan ang braso ko. Papa, kailangan nating mag-usap. Iwinaksi ko ang kamay niya. Huwag muna. Inaayos namin ito. Hindi.
Hindi na ito aayusin. Humigpit ang kapit niya, hinila ako palayo sa counter. Hindi ito gagana. Pinanood kami ng ahente na may pag-aalala. Nagsimulang tumingin ang ibang pasahero. Isang bata ang tumuro sa maleta ko na tumilapon nang hilahin ako ni David. Anong ibig mong sabihin na hindi gagana? Inayos ko ang maleta ko, nanginginig ng bahagya ang mga kamay ko. Dapat may ibang airline, ibang flight. Papa, makinig ka sa akin. May talim ang boses ni David na hindi ko pa naririnig kailanman. Tuloy ang bakasyon, ngayon. Ngayon mismo, ang pamilya ko ay nakalagpas na sa security. Kung gayon, maghanap tayo ng ibang paraan para makarating ako doon. Hindi. Ang salitang iyon ay matigas, pinal. Hindi tayo. Kumislap ang departure board, nag-update ng oras ng flights. Ang 4:15 PAL flight ay nagpapakita na ngayon ng final boarding call sa umiilaw na pulang letra. David, tinatakot mo ako. Ano bang nangyayari? Tiningnan niya ulit ang relo niya, mas agresibo. Ang nangyayari ay kailangan mo nang umuwi, Papa. Kaya na naming i-manage ang bakasyon. I-manage? Ang boses ko ay pumiyok. Ako ang nagbayad ng lahat. Ang hotel, ang car rental, ang activities para sa mga bata. At nagpapasalamat kami, Papa. Pero sa ngayon, ang pagtatalo rito ay hindi nakakatulong sa sinuman. Ang air conditioning ng terminal ay umuugong sa itaas pero parang naiinitan ako, nahihilo. Walang may saysay, 3 buwan na pagpaplano, 1,200,000, mga hapunan ng pamilya kung saan nag-usap kami tungkol sa snorkeling at mga sunset dinner. At ngayon si David ay kumikilos na parang isa akong abala. Umuwi ka na lang, ulit niya, naglalakad na siya pabalik sa security checkpoint. Tatawagan ka na lang namin mula sa hotel. Doon ko iyon nakita sa mga mata niya. Hindi takot dahil nakalimutan ang tiket, hindi pagkakasala dahil sa pagkakamali, kundi ginhawa. Tumalikod si David at naglakad patungo sa gate. Iniwan akong nakatayo sa tabi ng maleta ko sa gitna ng terminal. Pinanood ko ang aking anak na naglaho sa karamihan na para bang matagal na niyang plinano ang sandaling ito. Ang PAL counter ay parang nag-iisa kong anchor sa isang umiikot na mundo. Lumapit ako sa parehong ahente na nakilala agad ako. Sir, naayos niyo na po ba ang problema niyo sa pamilya ninyo? Sa totoo lang, kailangan kong may ipacheck sa iyo. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Ang reservation na iyon sa ilalim ng pangalang David Flores, kailan iyon ginawa? Nag-aalangan siya, sumulyap sa security checkpoint kung saan nawala si David. Hindi ko po dapat i-share ang booking details, pero ang mga daliri niya ay gumalaw sa keyboard. Ipinapakita rito na nabook ito 6 na linggo na ang nakalipas. Party of 4. 2 adult, 2 bata. 6 na linggo na ang nakalipas. Hindi 3 buwan nang una naming pinag-usapan ang bakasyon. Hindi noong nakaraang linggo nang sinabi ni David na inaayos na niya ang lahat. 6 na linggo na ang nakalipas. Nang napagdesisyunan na niya na hindi ako kasama. At wala bang pagbabago na ginawa para magdagdag ng pasahero? Wala po, sir. Ang reservation ay nanatiling hindi nagbago mula noong initial booking. Nang hina ang mga binti ko, mahigpit akong kumapit sa gilid ng counter, malamig ang metal sa palad ko. Paano ang ibang airlines? Kahit anong flight papuntang Honolulu, ngayon, bukas, sa linggong ito. Nag-check siya. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging simpatetiko sa bawat paghahanap. Natatakot po ako, sir. Convention season po kasi. Ang United ay may waiting list na 47 tao. Ang Alaska Airlines ay booked solid hanggang Martes ng susunod na linggo. Ang mga salitang iyon ay mapait. Sa panahong iyon, kalahati na ng bakasyon ang tapos. May isang opsyon po, alok niya ng pabulong. Ang Southwest ay may red-eye mamayang gabi na may 2 stopover. Makakarating po kayo ng Huwebes ng hapon, pero napakamahal po ng walang advance booking. Gaano kamahal? 25,000. Inabot ko ang wallet ko, pero huminto ako. Sa malayo, nakikita ko ang gate para sa PAL flight. Si David ay nandoon na ngayon, malamang nagte-text kay Kathy,
Sinasabi na naayos na ang lahat. Ang problema, ako, ay naresolba na. Sir? Ang boses ng ahente ay parang nagmumula sa malayo. Alam niya, sabi ko, mas sa sarili ko kaysa sa kanya. Sa simula pa lang, alam na niya. Pasensya na. Tiningnan ko ang mabait niyang mukha, ang tunay niyang pag-aalala para sa isang naguguluhan na matandang lalaki. Bigla akong nahiya. Hindi niya ito problema. Ito ay problema ng pamilya, ang uri ng masamang katotohanan na dapat manatiling pribado. Ang flight, sabi ko, nagsasubmit pa ba ng boarding? Tapos na po ang final call, 10 minuto na ang nakalipas. Malamang isinasara na nila ang mga pinto ngayon. Na para bang tinawag ng mga salita niya, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa intercom. Ang Philippine Airlines Flight 447 papuntang Honolulu ay sarado na para sa boarding. Lahat ng pasahero na may tiket ay dapat nasa loob na ng eroplano. Lumingon ako sa gate. Kahit mula rito nakikita ko ang huling mga nagmamadali na naglalakad sa pasilyo. Mga bata na kasunod, mga carry-on bag na tumatalbog sa likod nila. Mga pamilyang papunta sa paraiso ng magkakasama. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay David. Pasensya na, Papa. Tatawag na lang kami mula sa hotel. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Na para bang isa akong pasanin na sa wakas ay nabawasan na. Maingat na nag-clear throat ang ahente. Tungkol po sa Southwest flight na iyon, sir. Gusto niyo po bang i-hold ko muna habang nagde-desisyon kayo? Tinitigan ko ang screen ng telepono ko. Walang paliwanag, walang tunay na paumanhin, isang kaswal na pagpapalayas pagkatapos kunin ang pound 200,000 at 3 buwan ng aking pananabik. Wag na, sabi ko. Binalik ang telepono sa bulsa ko. Wag na, sa tingin ko. Sigurado po kayo? Pwede ko po itong i-hold ng 15 minuto. Sigurado ako. Dahil bigla, habang nakatayo sa terminal na iyon, may amoy ng kape at tunog ng mga maleta sa paligid ko, may mahalaga akong naunawaan. Hindi ito tungkol sa nakalimutang ticket o hindi magandang pagpaplano. Hindi rin tungkol sa pagiging makasarili ni David. Ito ay tungkol sa kung sino ang tingin nila sa akin. Kung sino ang tingin nila na pwede nilang itrato na parang tanga. Nag-update ulit ang departure board. Ang PAL Flight 447 ay nagpakita na ngayon ng departed sa matatalim na itim na letra. Si David at ang pamilya niya ay nasa ere na. Malamang nagtutoast na may libreng inumin. Binabati ang sarili nila sa isang bakasyon na karapat-dapat daw sa kanila. Kinuha ko ang hawakan ng maleta ko at naglakad patungo sa labasan. Pero hindi ako natalo. Hindi na ngayon. Ang bawat hakbang palayo sa gate na iyon ay isang hakbang tungo sa kalinawan. Nag-compute sila tungkol kay Lito Flores. Nagdesisyon sila na tahimik akong uuwi, magrereklamo ng kaunti. Pero sa huli ay tatanggapin ang pagiging discarded. Malalaman nila kung gaano sila nagkamali. Bumukas ang automatic door at humakbang ako sa hangin ng hapon, nagpaplano na ng susunod kong hakbang. Sa likod ko, maingay ang terminal dahil sa mga biyahero na papunta sa kanilang mga destinasyon. Ako rin, papunta sa akin. Hindi lang iyon ang inaasahan nila. Ang pila ng taxi ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ko. Pero tinanggap ko ang paghihintay. Binigyan ako nito ng oras para mag-isip, hayaang umayos ang mga piraso. Parang putik sa ginambalang tubig. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver habang inilalagay ko ang maleta ko sa trunk. Mid-age siya, mukhang pagod. Malamang na inaatupag ang traffic sa airport buong araw. Sa exclusive village sa Makati. Doon tayo sa Oland Street. Umupo ako sa likod, hawak pa rin ang telepono ko, kung saan kumikinang ang nakakaawang text ni David sa screen. Habang umaandar kami palayo sa Naiya, nakatingin ako sa pamilyar na tanawin. Mabigat ang araw, sir? Tanong ng driver sumusulyap sa akin sa rear view mirror. Lalong bumibigat bawat minuto. Hindi ako sanay makipag-usap sa mga estranghero pero may kakaiba sa anonymity ng taxi na nagpadali nito. Naranasan mo na bang talikuran ka ng pamilya mo? Tumawa siya pero hindi may kaligayahan. Kuya, may mga ex-wife ako na nagpaplano ng pagbagsak ko sa loob ng maraming taon. Ang pamilya ang nakakaalam eksakto kung saan itutusok ang kutsilyo. Ang kutsilyo?
Iyan mismo ang pakiramdam, matulis, eksakto, at nakatutok sa isang bagay na mahalaga. Habang dumadaan kami sa mga highway, sinimulan kong i-replay ang mga pag-uusap nitong nakaraang mga buwan. Marso, nang una kong binanggit na gusto kong gumawa ng isang espesyal para sa mga apo, agad na pananabik ni David. Papa, magandang ideya iyan. Iwan mo na sa akin ang lahat. Abril, nang umupo kami sa hapagkainan ni Kathy at nagtinginan ng mga brochure ng hotel. Si Mila, aking anak, ay halos tumatalon sa upuan niya. Papa Lito, napaka-generous mo. Si Ricky, aking manugang, ay tumatango lang, mas tahimik kaysa karaniwan, pero mukhang sumusuporta. Pero ngayon, lumingon ako, nakikita ko na ang mga palatandaan. Ang pagpilit ni David na siya mismo ang humawak sa lahat ng booking. Ang mungkahi ni Kathy na baka mas komportable ako sa ibang hotel. Baka maging maingay ang mga bata. Ang komento ni Mila tungkol sa kung paanong mas gusto ng mga matatanda ang ibang aktibidad. Kinukondisyon na nila ako na asahan ang paghihiwalay sa simula pa lang. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi? Sabi ko sa refleksyon ng driver. Ano po iyon? Akala nila tatanggapin ko lang. Magpapatalo. Parang naglalaro ng patay. Nagpaplano po ba kayong patunayan na mali sila? Tiningnan ko ang Bay Bridge na papalapit. Ako ay 68 years old. Nagtrabaho ako ng 43 taon bilang engineer. Nagpalaki ako ng isang anak na sa tingin niya ay isa akong tanga. Pero hindi ako nakaligtas ng ganito katagal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapaapak sa mga tao. Tumawa ang driver. Ngayon, may kabuluhan ang sinasabi ninyo. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Isa pang text sa pagkakataong ito mula kay Kathy. Pasensya na po sa mix-up, Papa Lito. Mag-uuwi po kami ng maganda para sa inyo mula sa Hawaii. Mix-up? Na para bang ito ay isang clerical error at hindi isang sadyang pagtataksil. Naisip ko ang 1,200,000 na trinasenfer ko sa account ni David 6 na linggo na ang nakalipas para sa bakasyon. Sabi niya, mas madali na i-book ang lahat mula sa isang source. Kung gaano kabilis ko siyang pinagkatiwalaan, kung gaano ako talaga pinaglaruan. Pero habang lumalabas kami papunta sa Highway 24, papunta sa walang taong bahay ko sa kabundukan, may nagbago sa loob ko. Ang sakit ay nandoon pa rin, matalim at sariwa. Pero sa ilalim nito ay may mas matigas, isang bagay na nagtatayo ng presyon, parang tubig sa likod ng isang dam. Gusto nila akong itrato na parang isang matandang lalaki na pwedeng itapon kapag maginhawa. Gusto nilang kunin ang pera ko at i-exclude ako mula sa bakasyon ng sarili kong mga apo. Sige. Pero malalaman nila na ang matandang lalaki na ito ay mayroon pa ring ilang galaw na natitira. Huminto ang taxi sa driveway ko habang lumulubog ang araw sa likod ng Oakland Hills. Ang bahay ay eksaktong katulad ng umalis ako 3 oras na ang nakalipas. Maayos, tahimik, handa para sa isang linggong pagkawala. Pero hindi ako ang parehong tao na nag-lock ng pintuan na iyon na may pananabik at pag-asa. Ito po ay 1-800, sabi ng driver. Inabot ko sa kanya ang 2,000. Keep the change at salamat sa pag-uusap. Anuman ang pinaplano ninyo, sabi niya nang nakangiti. Sana ay karapat-dapat sila rito. Habang pinapanood ko ang taillights niya na nawala sa kalye, kinuha ko ang telepono ko at nag-scroll sa isang numero na hindi ko tinawagan sa loob ng ilang buwan. Attorney Romy Ramos, ang aking abogado. Kung gusto ni David na maglaro ng laro sa 1,200,000, pwede kaming maglaro. Pero una, kailangan kong mag-research. Ang susi ay umikot sa front door ko na may parehong pamilyar na click tulad ng dati, pero lahat ay parang iba na ngayon. Hinila ko ang maleta ko sa loob. Tumatama ang gulong nito sa doormat na binili namin ni Marta 20 taon na ang nakalipas. Umuwi kung saan plano kong nag-iimpake para sa Hawaii ngayong gabi, sa halip na mag-unpack mula sa kawalan. Nagpalit ako ng komportableng cardigan at lumang pantalon na koton, ang uri na laging sinasabi ni David na nagpapamukha sa akin na parang isang lumang propesor. Ngayong gabi, iyon ay nararapat. May pag-aaral akong dapat gawin. Ang opisina ko ay eksaktong katulad ng umalis ako kaninang umaga. Ang oak desk ni Marta ay nakaposisyon sa tabi ng bintana.
Ang mga filing cabinet ay nakahanay sa pader, parang mga sundalo na nakatayo ng tuwid. Lahat ay organisado, lahat ay nasa lugar, hindi tulad ng aking pamilya. Ang folder ng bakasyon ay nakalagay sa pangalawang drawer. Ang tab ay may label na Hawaii 2025 sa aking maingat na sulat kamay. Kinuha ko ito at inilatag ang nilalaman sa leather surface ng desk. 23 document. Bawat isa ay kumakatawan sa isa pang piraso ng aking tiwala na sistematikong ipinagkanulo. Travel agency invoice. P1,200,000 na trinasinfer sa account ni David 6 na linggo na ang nakalipas. Hotel confirmation. Grand Wailea. Ocean View Suites, 7 guest. 10 gabi. Binilang ko ang mga pangalan. David, Kathy, Mila, Ricky, Mika, Ethan, at Marta Flores. Si Marta, ang aking asawa na patay na sa loob ng 3 taon. Ang pangalan ni Marta ang inilagay nila sa halip na ang akin. Ang reservation na binayaran ng pera ko ay hindi ako kasama. Nanginginig ang mga kamay ko habang inabot ko ang hotel brochure. Magagandang larawan ng sunset, mga pamilyang naglalaro sa malinaw na tubig. Mga henerasyon na nagtitipon sa paligid ng mga hapagkainan. Lahat ng pinag-usapan namin sa mga family planning session na iyon. Papa, magugustuhan mo ang Ocean View Suite, sabi ni David. Magkakaroon ng mga kamanghamanghang alaala ang mga bata. Idinagdag ni Kathy, "Oo, tatay, magiging masaya tayo." Lahat ay kasinungalingan. Kinuha ko ang telepono, hindi ang cellphone ko, kundi ang lumang landline na pinilit ni Marta na panatilihin namin. May isang bagay tungkol sa sandaling ito na nangangailangan ng bigat ng tunay na koneksyon. Kinonekta ako ng directory assistance sa Grand Wailea Resort. Reservations. This is Ko. How may I help you? Ang boses niya ay may dalang sinanay na Hawaiian warmth. Kailangan kong i-cancel ang isang reservation sa ilalim ng pangalang Willis. Hayaan niyo pong hanapin ko iyon para sa inyo. Willis. Opo, may reservation po ako para sa 7 guest. Checking in bukas. Ocean View Suites sa loob ng 10 gabi. Sigurado po ba kayong gusto ninyong i-cancel? Napakaganda po ng aming resort ngayon. Lubos akong sigurado. Pwede ko po bang itanong kung bakit? Baka may maiaalok akong alternatibo. Iba't ibang uri ng kwarto, partial stays. Walang alternatibo. I-cancel ang lahat. Tumigil siya. Naririnig ko ang pag-type niya, malamang sinusubukang iproseso kung bakit may magka-cancel ng ganoon kamahal na booking. Mr. Flores, kailangan ko po kayong ipaalam na ang pag-cancel ng ganito kalapit sa pagdating ay magre-resulta sa malaking parusa. Ang total cancellation fee po ay 150,000. 150,000. Mas mababa kaysa sa ginagastos ko sa gas sa isang taon. Iyon ay katanggap-tanggap. Sir, sigurado po ba kayo? Napakalaki po ng reservation na ito. Baka kung makipag-usap po kayo sa aming guest services manager. I-cancel na po ngayon, pakiusap. Nag-type ulit. Ang tunog ng isang printer. Formal na negosyo na ginagawa. Naproseso na po ang cancellation. Makakatanggap po kayo ng confirmation sa email sa loob ng 1 oras. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayong araw? Sa totoo lang, oo. Kapag may dumating bukas at umaasa sa reservation na yon, ano ang sasabihin mo sa kanila? Sasabihin ko po sa kanila na ang reservation ay na-cancel ng primary booking party kaninang 6:47 p.m. Pacific Time, May 15th. Perpekto. Malalaman ni David eksakto kung kailan ako kumilos. At mas mahalaga, malalaman niya na sadyang ginawa ko iyon. Salamat ko. Malaking tulong ka. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang mga nakakalat na papel sa desk ko. Sa sulok ay may naka-frame na litrato ng nakaraang Pasko. Si David, Kathy, ang mga bata, si Mila at Ricky, lahat ay nagtitipon sa paligid ng Christmas tree ko. Nagbubukas ng mga regalo na binili ko, kumakain ng hapunan na binayaran ko, lahat sila ay nakangiti sa mapagbigay na matandang tanga. Well, tapos na ang mapagbigay na bahagi. Ang liwanag ng umaga ay sumasala sa mga kurtina ng kwarto ko ng iba kaysa sa mga nakaraang linggo. Sa unang pagkakataon mula nang simulan namin ang pagpaplano ng bakasyon na ito, natulog ako ng mahimbing, walang panaginip, lubusan,
Walang pag-aalala tungkol sa pag-iimpake. Walang pananabik na makita ang mukha ni Mika nang una niyang makita ang karagatan. Walang mental na listahan ng mga aktibidad na magugustuhan ng mga apo. Tahimik lang, naligo ako, nagsuot ng malinis na damit at nagtungo sa kusina. Ang lumang percolator ay masayang bumubula sa counter. Pinupuno ang bahay ng parehong aroma ng kape na bumati sa amin ni Marta sa loob ng 43 taon ng pagpapakasal. Ang cellphone ko ay nakasalang sa counter kung saan ko ito iniwan. Nagpakita ang screen ng mga missed calls pero hindi ko ito pinansin habang nagbubuhos ako ng kape at nagdadagdag ng cream. Ang ilang pag-uusap ay nangangailangan ng tamang paghahanda. Sa wakas, kinuha ko ang device, 56 missed calls, lahat mula sa parehong numero ng Hawaii. Ang call log ay nagsabi ng kwento ng mas mahusay kaysa sa anumang nobela. 11:47 p.m. Oras ng Hawaii, tapos 11:52, tapos 12:03 a.m. tuwing 15 minuto sa buong gabi. 4:30 a.m., 5:15, 6 nga nang. Gising si David buong gabi. Sa pagitan ng mga tawag, mga text message. Nag-scroll ako sa kanila, pinapanood ang pagtaas ng panic sa real time. Papa, tawagan mo ako pabalik. Urgent. Sabi ng hotel, kinansel mo lahat. Papa, hindi ito nakakatawa. Tumawag ka ngayon. Umiiyak ang mga bata. Wala kaming matutuluyan. Tawagan mo ako pabalik. Ang timestamps ay nagpinta ng malinaw na larawan. Ang pamilya ay dumating sa Grand Wailea, bandang 3 p.m. oras ng Hawaii kahapon, 6 Girias p.m. oras ng California. Eksakto nang binabako ang telepono kay Ko. Naglakad sila papunta sa magandang resort desk, excited at pagod mula sa biyahe. Malamang nagpaplano na ng una nilang sunset dinner at natuklasan na wala silang mga kwarto. Dinala ko ang kape ko sa sala at umupo sa paborito kong armchair sa tabi ng bintana. Sa labas, ang aking kapitbahay ay naglalakad sa kanyang golden retriever, ang parehong ruta na ginagawa nila tuwing umaga sa loob ng 12 taon. Normal na Tuesday routine para sa lahat. Nag-vibrate ang telepono ko na may isa pang incoming call. Numero ng Hawaii, hinayaan ko itong mag-ring. Lumabas ang voicemail notification pagkaraan ng ilang sandali. Pinatugtog ko ito. Papa, hindi ko alam kung ano ang iniisip mong ginagawa mo pero kailangan mo itong ayusin ngayon mismo. Dito kami natulog sa lobby ng hotel. Hindi tumitigil sa pag-iyak si Mika. Hindi naiintindihan ng mga bata ang nangyayari. Malupit ito at hindi kailangan at hindi ka ito, Papa. Tawagan mo ako pabalik at ayusin mo ang gulong ito. Malupit at hindi kailangan. Isang kagiliw-giliw na pagpili ng salita mula sa isang taong iniwan ng kanyang ama na na-stranded sa isang airport. Ang kape ay perpekto ang lasa. Brazilian blend na giniling kahapon ng umaga nang naniniwala pa ako sa family vacation at tawa ng mga bata at 3 henerasyon na gumagawa ng mga alaala ng magkasama. Inilagay ko ang tasa sa side table at kinuha ang telepono ko. Nag-scroll sa numero ni David sa Hawaii. Ang daliri ko ay naka-hover sa berde na call button. 6 na linggo ng pagpaplano. Pound 200,000 na trinasen fare ng walang tanong. 3 buwan ng excited na pag-uusap tungkol sa snorkeling at luau at pagtuturo kay Mika na mag-body surf. Lahat iyon, inorkestra para i-exclude ako. Gusto ni David na makipag-usap ngayon. Pagkatapos ng 56 na hindi nasagot na tawag at mga mensahe na nagawang isisi sa lahat maliban sa sarili niya. Perpekto. May mga bagay din akong dapat sabihin. Pinindot ko ang call button. Sinagot ni David bago matapos ang unang ring. Papa, sa wakas. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ng hotel, kinansel mo ang buong reservation namin. Ang boses niya ay napakalakas kaya kailangan kong ilayo ang telepono sa tenga ko. Sa likod, naririnig ko ang ibang mga boses. Si Kathy ay nagsasabi ng isang bagay tungkol sa complete disaster. Umiiyak ang isa sa mga bata. Well, hello David. Kumusta ang bakasyon mo? Huwag kang maglaro sa akin. Wala kaming matutuluyan. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Inabot ko ang notepad ko, ang ginagamit ni Marta para kumuha ng mensahe. Ang ilang pag-uusap ay nangangailangan ng dokumentasyon. Sa totoo lang, lubos kong naiintindihan. Sabihin mo, nang plano mong iwanan ako sa airport kahapon,
Saan mo eksaktong inaasahan na gugugulin ko ang aking bakasyon? Tumigil siya. Ang mga boses sa likod ay tumahimik. Papa, iba yon. Ito ay tungkol sa mga inosenteng bata. Sino ang mga inosenteng bata na iyon nang sadyang in-exclude mo ako pagkatapos kunin ang 1,200,000 ko? Hindi iyon parehong bagay. Isinulat ko ang oras. 8:03 a.m. California, 5:03 a.m. Hawaii. Ang boses ni David ay may dalang pagod ng isang taong gising buong gabi sa crisis mode. Tulungan mo akong intindihin ang pagkakaiba, anak. Ang pagkakaiba ay na-stuck kami sa isang banyagang lugar na walang pera at may mga bata na hindi naiintindihan kung bakit nasira ang bakasyon nila. Kagiliw-giliw. Kahapon, sinabi mo sa akin na umuwi na lang nang na-stuck ako sa isang banyagang airport. Ano ang nagbago? Lumakas ang boses ni Cathy sa likod. David, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa credit cards. Credit cards? Nagtala ako. Papa, hindi namin kayang magbayad ng isa pang hotel. Lahat ay booked solid dahil sa ilang convention. Ipinasok namin ang buong biyahe sa credit, umaasa na mababayaran iyon. Well, umaasa sa ibang sitwasyon. Ibig mong sabihin, umaasa na mababayaran iyon sa pera ko habang nakaupo ako sa bahay na parang isang itinapon na piraso ng muebles. Huwag kang maging dramatic, hindi na ito tungkol sa iyo, Papa. Ito ay tungkol kina Mika at Ethan at sa mga bata. Naging tungkol ito sa akin sa sandaling kinuha mo ang pera ko at in-exclude ako mula sa bakasyon ng sarili kong mga apo. Nag-iba ang boses ni David, naging mas matigas. Sige, gusto mong makipaglaro ng hardball? Pagbalik ko sa California, pagsisisihan mo ito. Akala mo ba pwede mong manipulahin ang pamilyang ito sa pera? Isinulat ko iyon ng word for word, pagsisisihan mo ito. David, nagbabanta ka ba sa akin? Nangangako ako sa iyo na ang mga aksyon ay may kapalit, matanda. Matanda. Itinala ko rin iyon. Lubos kang tama tungkol sa mga kapalit. Halimbawa, ang kapalit ng pagtataksil sa tiwala ng isang tao ay ang pagtigil nila sa pagtitiwala sa iyo. Nakakabaliw ito. Pinaparusahan mo ang mga bata dahil nasaktan ang damdamin mo. Nagtuturo ako sa mga adult na ang pagnanakaw ng 1,200,000 at pag-abandona sa mga miyembro ng pamilya ay may epekto. Hindi kami nagnakaw ng anuman. Ibinigay mo sa amin ang perang iyon para sa family vacation, na sa definisyon ay kasama ang pamilya. Katahimikan maliban sa boses ni Mila sa malayo, may sinasabi tungkol sa never should have listened at this is a disaster. Sinubukan ni David ang ibang diskarte. Papa, tingnan mo. Baka hindi namin nahawakan ng maayos ang mga bagay kahapon. Pero ngayon kailangan nating mag-focus sa pag-aayos ng sitwasyon. Pwede mo bang tawagan ang hotel at hindi? Anong ibig mong sabihin na hindi? Ang ibig kong sabihin ay ang salitang hindi, David. Iyon ang dapat mong narinig kahapon nang iminungkahi mong umuwi na lang ako at mamiss ang sarili kong bakasyon ng mga apo. Baliw na ito. Kumikilos ka na parang isang vindictive. Ibinaba ko ang telepono. Ang sala ay naging perpektong tahimik pagkatapos ng pagsigaw ni David. Sa labas, isang hummingbird ang nakahover malapit sa lumang feeder ni Martha. Ang mga pakpak nito ay isang luntian na blur laban sa liwanag ng umaga. Tiningnan ko ang notepad ko. Mga banta, panlalait, mga financial admission. Zero accountability. Agad na tumunog ulit ang telepono ko, numero ng Hawaii. Pinatay ko ito at tinapos ang kape ko. Pinapanood ang hummingbird na nagnanavigate sa pagitan ng mga bulaklak ng may layunin at katumpakan. Ang ilang mga aralin ay hindi maituturo sa pamamagitan ng mga salita. Tinitigan ko ang notepad ko kung saan nakatingin sa akin ang mga banta ni David sa itim na tinta. Pagsisisihan mo ito, matanda. Ang mga salita ay mas naging pangit ng nakasulat kaysa sa narinig sa telepono. Ang upuan ni Martha sa tabi ng bintana ay walang tao. Ang liwanag ng hapon ay dumadaloy sa mga floral cushions na pinili niya 30 taon na ang nakalipas. Halos makita ko siya roon, nakatiklop ang mga kamay sa lap niya, naghihintay na itanong ko ang tamang tanong. Ano ang gagawin mo, Martha? Pero alam ko na.
Si Marta ay hindi kailanman nagpaapekto sa sinuman, kahit na nagkakahalaga iyon ng pagkakaibigan o pamilya. Nagtayo siya ng isang karera sa pag-aalaga sa pamamagitan ng pagtindig sa mga doktor na nag-iisip na ang mga babae ay nabibilang sa likod. Minsan ang kabaitan ay nagkakamali para sa kahinaan, sabi niya noon. Huwag mong hayaang malito ng mga tao ang dalawa lito. Naging mabait ako kay David sa buong buhay niya. Nagbayad ng tuition niya sa kolehiyo nang nahihirapan siya sa grades. Nag-co-sign ng una niyang apartment lease nang walang ibang nagtitiwala sa kanya. Sinakop ang mortgage payments niya sa panahon ng 3 magkahiwalay na pagbabago ng trabaho. Nagpondo ng family vacation, school supplies para sa mga apo, medical bills ng kailangan ni Kathy ng operasyon. Kabaitan. Lahat iyon ay binigyang kahulugan bilang kahinaan. Ang opisina ko ay parang iba na ngayon, parang sagradong lupa kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon. Binuksan ko ang filing cabinet na inayos ni Marta ng perpekto. Ang bawat folder ay may label sa kanyang maingat na sulat kamay. Financial family support ang naglalaman ng ebidensya ng 20 taon ng pagiging generous. Mga bank statement na nagpapakita ng buwanang transfers sa mortgage company ni David. Mga resibo para sa violin lessons ni Mika at soccer equipment ni Ethan. Mga medical bill na tahimik kong binayaran ng kailangan ni Mila ng hip replacement. Mga kontribusyon sa college fund. Mga regalo sa kaarawan. Mga Christmas bonuses na nagkukunwari na loan na hindi kailanman nabayaran. 2,500,000 nung nakaraang taon lang. Nakita ko ang business card ni Ati. Romy Ramos na nakatago sa likod ng emergency contact list ni Marta. Ramos and Associates, Estate Planning and Family Law. Nagtrabaho kami nang magkasama nang mamatay si Marta. Hinawakan ang kanyang mga gawain ng may uri ng propesyonal na katumpakan na nagpadali sa mahirap na panahon. Naunawaan ni Atay Ramos ang bigat ng mga obligasyon ng pamilya. Maiintindihan din niya kapag ang mga obligasyon na iyon ay naging exploitation. Ang investment portfolio ko ay nakalagay sa ilalim na drawer. Ang mga statement na nagpapakita ng maingat na pag-ipon ng 43 taon sa engineering. Real estate appreciation, retirement accounts, savings bonds, stock options mula sa mga tech company na kinonsulta ko pagkatapos ng opisyal na retirement. Walang ideya si David kung gaano karami ang mawawala sa kanya. Bumaba ang sikat ng araw ngayon, nagtatapon ng mahabang anino sa desk ko. Sa isang lugar sa Hawaii, malamang na sinusubukan pa rin ni David na ayusin ang mga alternatibong accommodation. Naniniwala pa rin na ito ay pansamantalang frustration na kaya niyang manipulahin sa tamang kombinasyon ng pagkakasala at pananakot. Malalaman niya ang pagkakaiba sa pagitan ng pansamantala at permanente. Inabot ko ang telepono. Ang card ni Aterno Ramos ay matatag sa kabilang kamay ko. Ang mga numero ay parang mahalaga habang nagdadial ako. Parang coordinates para sa isang destinasyon na iniiwasan ko sa buong buhay ko. Ang hustisya ay hindi pareho ng paghihiganti. Iyan din ang itinuro sa akin ni Marta. Ang paghihiganti ay emosyonal, magulo, sa huli ay hindi nakakabusog. Ang hustisya ay malinis, proporsyonal, pang-edukasyon. Gusto ni David na maglaro ng hardball, perpekto. Nagugol ako ng 4 na dekada sa mga corporate negotiation kasama ang mga lalaki na nag-iisip na ang engineering degree ay nagpapalambot sa iyo. Wala sa kanila ang nagkamali ng 2 beses. Tumunog ang telepono, 1, 2. Ang receptionist ni Atarjer Ramos ay sumagot ng may profesional na init. Ramos and Associates, paano po ako makakatulong? Opisina ni Atarjer Romy Ramos. Ito po si Jennifer. Ako si Lito Flores. Kailangan kong mag-schedule ng urgent consultation kay Attorney Ramos tungkol sa estate planning. Ang appointment ay naset para bukas ng hapon. Mas mahimbing akong natulog noong gabing iyon kaysa sa simula ng buong gulo na ito. Nagising ako ng refreshed at malinaw ang isip para sa biyahe papuntang San Francisco o mas malapit sa Makati. Ang opisina ni Atino Ramos ay nasa ika-50 na palapag ng isang glass tower na nakatingin sa bay. Lahat ay pinakintab na marmol at mamahaling kahoy. Ang uri ng espasyo na nagcha-charge bawat oras at naghahatid ng mga resulta na sulit sa bawat sentimo. Lito, pasok ka, tumayo si Ati Balam. Ramos, para batiin ako,
ang kanyang pakikipagkamay ay matatag at nakakapanatag. Sa edad na 55, dinala niya ang sarili niya na may kumpiyansa ng isang taong gumugol ng mga dekada sa paglutas ng komplikadong problema ng ibang tao. Umupo ako sa leather chair sa tapat ng kanyang mahogany desk at inilatag ang aking dokumentasyon, parang ebidensya sa isang paglilitis. Bank statements, resibo, mga threatening text messages, mga tala mula sa tawag kahapon. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Attorney Ramos, inabot ang isang legal pad. Ipinakita sa akin ng aking anak kung sino talaga siya. Kailangan ko ng legal na proteksyon mula sa kanyang kasakiman. Ang kwento ay lumabas ng methodically, chronologically. Ang planadong family vacation, ang sadyang pag-exclude ni David sa airport, ang cancellation ng hotel, 56 na desperadong tawag sa telepono, at sa wakas ang mga pangit na banta nang naunawaan niya na hindi ako mamanipulahin. Nagtala si Attorney Ramos, paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga katanungan na nagpapakita ng kanyang karanasan sa mga family dispute. Gaano katagal na nangyayari ang financial dependency na ito? 20 taon, minimum. May dokumentasyon ako pabalik sa una niyang mortgage. At ang mga banta ay specific? Isinulat ko ang mga ito verbatim. Inilabas ko ang notepad sa desk niya. Pagsisisihan mo ito, matanda. Ang mga aksyon ay may kapalit. Pinag-aralan ni Attorney Ramos ang mga tala. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Lito, ito ay parang attempted financial coercion. Sa ilalim ng batas, iyan ay batayan para sa disinheritance na may legal na proteksyon laban sa mga hamon. Ibig sabihin kung pipiliin mong baguhin ang iyong will, pwede namin itong i-structure para makayanan ng anumang pagtatangka ni David na ikontesta ito sa korte. Ang kaluwagan ay physical, parang naglagay ako ng bigat na daladala ko nang hindi ko namamalayan. Gusto ko siyang completely excluded, sabi ko. Ang lahat ng itinayo ko ay mapupunta sa mga organisasyon na gagamitin talaga ito para sa kabutihan. Binuksan ni Attorney Ramos ang kanyang computer at kinuha ang estate planning templates. Hayaan mong lakarin kita sa mga option. Maaari kaming magtatag ng bagong will na may charitable beneficiaries, kasama ang specific language kung bakit excluded si David. Sa susunod na oras, tinalakay namin ang mga detalye. Ang Oakland Children's Education Foundation, o isang katumbas na Philippine Foundation, ay makakatanggap ng $20,000. Ng engineering scholarships sa UP Diliman ay makakakuha ng substantial endowment na $15,000. Local senior services, community development programs, veterans assistance, mga dahilan na mahalaga, pinapatakbo ng mga taong nakakaintindi ng stewardship. Ang dokumentasyon na ibinigay mo ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng financial exploitation, sabi ni Attorney Ramos. Sinusuri ang aking bank statements. Kasama ang threatening language, mayroon kaming matatag na batayan para sa disinheritance. Gaano katagal ito aabutin? Kaya kong ihanda ang mga dokumento para sa signature sa susunod na linggo. Kakailanganin namin ng mga witness, notarization, at irerekomenda ko ang isang video recording ng signing para i-document ang iyong mental competency. Ano man ang kailangan, sumandal si Atay. Ramos sa kanyang upuan, tinitingnan ako ng may maingat na atensyon, tinitiyak na naiintindihan ng kanyang kliyente ang mga implikasyon. Lito, ito ay permanente. Kapag na-execute na, babaguhin nito ng husto ang inyong relasyon ng pamilya. Sila muna ang nagbago, sabi ko. Ginagawa ko lang itong opisyal. At sigurado ka ba rito? Walang second thoughts tungkol sa mga apo. Naisip ko sina Mika at Ethan, ang inosente nilang mga mukha sa mga hapunan ng pamilya na pinundohan ko, mga birthday party na ginawa kong posible. Ang mga bata ay mas mahusay na mapagsilbihan ng mga scholarship program kaysa sa magmamana ng pera na kokontrolin ng kanilang ama. Tumango si Attorney Ramos, mukhang kontento sa aking pangangatwiran. Kung gayon, magpatuloy tayo. Ako ang magdra-draft ng comprehensive documents na i-exclude si David ng buo habang pinoprotektahan ang iyong mga nais mula sa legal na hamon. Nagkamayan kami habang nagtatapos ang pulong
Ang kanyang kapit ay naghahatid ng parehong propesyonal na kakayahan at personal na pag-unawa. Tatawagan kita kapag handa na ang lahat para sa signature. Sa paglalakad ko pabalik sa Marble Lobby, naramdaman kong mas gumaan ako kaysa sa mga nakaraang taon. Ang batas ay nasa tabi ko, ang hustisya ay maihahatid, at sa wakas ay malalaman ni David na ang mga aksyon ay may kapalit talaga. Ang linggong iyon ay lumipas ng mapayapa, puno ng uri ng routine na napabayaan ko sa loob ng mga buwan ng pagpaplano ng bakasyon. Mga morning walk sa paligid ng neighborhood ko, pagbasa sa hapon sa upuan ni Martha. Mga evening meal na inihanda ng walang pagmamadali para i-accommodate ang mga tawag sa telepono o pagbisita ng pamilya. Wala nang constant checking ng telepono para sa update mula kay David tungkol sa travel arrangement. Wala nang pag-iisip kung magugustuhan ni Mila ang restaurant reservation na ginawa ko. Tahimik lang, maayos na mga araw, habang inihanda ni Atate Ramos ang mga legal document na magbabago sa lahat. Biyernes ng hapon, tumunog ang telepono ko. Opisina ni Atiende Ramos. Lito, handa na ang mga dokumento. Pwede ka bang pumunta sa Lunes para sa signing? Aba, syempre. Para lang i-confirm, committed ka pa rin sa mga pagbabagong ito? Higit pa sa dati. Lunes ng umaga, bumalik ako sa opisina ni Atibion Ramos sa downtown. Pero sa pagkakataong ito, ang conference room ay may karagdagang tao. Ang kanyang kalihim, si Mrs. Chen, at isang paralegal na nagangangalang David, ay nakaupo sa pinakintab na mesa na may notary stamps at mga opisyal na form na nakaayos na parang mga surgical instrument. Ito ay isang formal na will execution, paliwanag ni Ateyeng. Ramos, umupo sa kanyang upuan. Lahat ay kailangang ma-witness at ma-notarize para maiwasan ang mga hamon sa hinaharap. Ang bagong will ay nakabukas sa harap ko. 23 pahina ng legal na wika na nag-translate ng aking galit sa permanenteng kapalit. Ang bawat pahina ay nagdetalye ng exclusion ni David Flores mula sa anumang mana, ang pagtatatag ng charitable trusts, ang pagtatalaga kay Atty. Ramos bilang executor na may ganap na autoridad na ipamahagi ang mga asset ayon sa aking nais. Hayaan mong basahin ko ng malakas ang mga pangunahing probisyon, sabi ni Atty. Ramos. Ang kanyang boses ay nagdadala ng bigat ng legal na seremonya. Ang testator, Lito Flores, na may sound mind at malinaw na paghuhusga, ay ini-exclude ang kanyang anak, si David Flores, mula sa lahat ng mana dahil sa ipinakita niyang financial exploitation at threatening behavior patungo sa testator. Ang mga salita ay naramdaman na makapangyarihan. Pinal. Bukod pa rito, itinalaga ng testator ang mga sumusunod na charitable organizations bilang pangunahing beneficiaries. Nagpatuloy si Athena Ramos sa listahan na maingat naming binuo. Ang Children's Education Foundation ay makakatanggap ng 20,000. Ang Engineering Scholarship Fund ng UP Diliman ay makakakuha ng 15,000. Senior Services, Veterans Assistance, Community Development. Mga karapat-dapat na dahilan na pinapatakbo ng mga taong nagpapasalamat sa halip na entitled na mga miyembro ng pamilya. Inayos ni Mrs. Chen ang kanyang salamin. Mr. Flores, lubos po ba ninyong naiintindihan ang mga probisyong ito? Opo. At ini-execute po ba ninyo ang will na ito ng malaya, ng walang coercion? Lubos na malaya. Nag-activate si David ng isang video camera na nakaposisyon sa isang tripod. Para sa record, pakistate po ang inyong pangalan at ang petsa ngayon. Lito Flores, May 25, 2025. At ini-execute po ninyo ang will na ito sa sarili ninyong malayang pagpili. Opo. Ang pirma ko ay naramdaman na matatag sa mga opisyal na dokumento. Ang bawat letra ay sadyang at pinal. Sina Mrs. Chen at David ay pumirma bilang mga witness. Ang kanilang presensya ay tinitiyak na walang korte sa hinaharap ang makakakwestiyon sa bisa ng aking mga desisyon. Ang notary seal ay pinindot sa papel ng may kasiyas siyang autoridad. Ginagawa ang lahat na opisyal sa ilalim ng batas. Ang orihinal na will ay mananatili sa aming security vault. Sabi ni Atty. Ramos, inabot sa akin ang mga sealed copies. Ito ang inyong mga personal na record.
inirerekomenda kong panatilihin ang isang kopya na accessible at isa pa sa isang safety deposit box. Kailan sa tingin mo malalaman nila? Iyon ay nakasalalay kung kailan mo pipiliin na sabihin sa kanila. Isinuksok ko ang envelope sa ilalim ng braso ko. Nararamdaman ang bigat nito, parang armor laban sa future manipulation. Ang flight nila ay babalik ng Huwebes ng hapon. Malamang gusto nilang magkaroon ng ilang uri ng family meeting tungkol sa nangyari. Tumango si Athena Ramos nang may alam. Ang mga family meeting pagkatapos ng krisis ay kadalasang nagpapakita ng tunay na priorities ng bawat isa. Pagkalipas ng 2 linggo, nasil na ni Atty. Ramos ang mga pinal na dokumento sa kanyang vault. Sa panahong iyon, pinanatili ko ang aking mapayapang routine habang mentally rehearsing ang sandaling ito. Kinumpirma namin ni Atty. Ramos ang mga detalye ng flight, tinalakay ang timing at naghanda para sa kung ano ang darating. Ngayon nakatayo sa tabi niya sa International Arrivals Terminal sa Naya, Ninoy Aquino International Airport. Naramdaman ko ang parehong kalmado na kumpiyansa na nagdala sa akin sa bawat pangunahing desisyon ng aking engineering career. Ang Flight 441 mula sa Honolulu ay lumapag na, sabi ni Atty. Ramos ng tahimik, tinitingnan ang kanyang telepono. Paparating na sila sa customs maya-maya. Ang leather portfolio sa ilalim ng kanyang braso ay naglalaman ng mga dokumento na magtatapos sa aming misyon. 3 linggo ng pagpaplano, legal na paghahanda at psychological readiness, lahat ay humantong sa sandaling ito. Nagsimulang dumaan ang mga pasahero sa mga sliding door na may markang nothing to declare. Mga tanned families na may mga kuwintas na bulaklak sa paligid ng kanilang leeg. Mga mag-asawa na may dalang duty-free shopping bags. Mga business traveler na tinitingnan ang kanilang telepono. Pagkatapos, nakita ko sila. Si Mila, ang anak ko, ang unang lumabas. Nagkukwento ng may buhay kay Ricky, ang manugang ko, tungkol sa isang bagay na nakita niya sa eroplano. Ang malaking sombrero niya ay mayroon pa ring Hawaiian Airlines baggage tag at may dala siyang shopping bag na may Maui na nakalimbag. Tahimik na sumunod si Ricky, nagpapagulong-gulong ng 2 malaking maleta. Ang mukha niya ay nagpapakita ng pasensya at pagod ng isang taong nakinig sa mga kwento ng biyahe sa loob ng 9 na oras. Sa likod nila ay dumating si Kathy at ang mga bata. Si Mika ay nakasuot ng grass skirt sa ibabaw ng kanyang shorts at may hawak na plastic na ukulele, habang si Ethan ay may kuwintas na bulaklak sa paligid ng leeg niya. Parehong mukhang pagod pero excited ang mga bata, naghahanap ng pamilyar na mukha sa karamihan. Si David ang huling lumabas. Tinitingnan ang kanyang telepono na may distracted air ng isang taong sumusubok na kumonekta ulit sa buhay. Ang Hawaiian shirt niya ay nakasabit ng maluwag at gumagalaw siya na may relax na swagger ng isang lalaki na nag-iisip na tapos na ang mga problema niya. Tapos nakita ako ni Mika. Lolo, humiwalay siya sa grupo at tumakbo papunta sa akin. Ang kanyang plastic na ukulele ay tumatalbog sa tabi niya. Sumunod si Ethan, ang mukha niya ay lumiwanag ng may tunay na kagalakan. Lolo Lito, na-miss ka namin ng sobra. Hintayin mo at ikukwento namin ang tungkol sa mga dolphin. Lumuhod ako para yakapin silang dalawa. Nararamdaman ang kanilang maliliit na braso na yumakap sa leeg ko ng may hindi komplikadong pag-ibig na tanging mga apo lang ang makakapagbigay. Sa isang sandali, ang bigat ng kung ano ang mangyayari ay pumindot sa dibdib ko. Pero pagkatapos ay tumingin ako at nakita ang mukha ni David. Tumigil siya sa paglalakad ng buo. Ang kanyang relaxed vacation demeanor ay naglaho habang pinoproseso niya ang hindi inaasahang welcoming committee. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa akin papunta kay Atty. Ramos, tinitingnan ang propesyonal na damit ng aking abogado at ang portfolio na nakatago sa ilalim ng kanyang braso. Papa, ang boses ni David ay may dalang nota ng pagod. Anong ginagawa mo rito? Sinasalubong ko kayo pa uwi. Sabi ko tumayo at maingat na inilagay ang mga bata sa tabi ko. Kumusta ang bakasyon ninyo? Sumulpot si Kathy sa tabi ni David. Ang kanyang ekspresyon ay nag-iba mula sa pagkalito patungo sa isang bagay na papalapit sa alarma nang mapansin niya ang presensya ni Atty. Ramos. Si Mila,
Hindi alam ang tensyon, nagpatuloy sa kanyang kwento. Lito, anong ganda ng sorpresa? Hintayin mo at ikukwento namin ang tungkol sa luau na pinuntahan namin at ang resort ay may ganitong kamanghamanghang breakfast buffet. Mila, sabi ni Ricky ng tahimik, ang kanyang accountant's instincts ay nakakuha ng mga undercurrent na hindi niya napansin. Baka kailangan nating humakbang si Ate Sir. Ramos, ang kanyang galaw ay eksakto at propesyonal. Mr. David Flores, ang kanyang boses ay nagdala ng formal na tono ng opisyal na negosyo. Namutla ang mukha ni David sa ilalim ng kanyang vacation tan. Inabot ni Ate Mer Ramos ang sealed Manila envelope patungo kay David nang may formal na bigat ng isang court officer na nagsiserve ng mga papel. Mr. David Flores, ito ay isang kopya ng binagong last will and testament ng iyong ama na na-execute noong May 25, 2025. Nanginginig ang mga kamay ni David habang tinatanggap niya ang envelope. Ang ingay ng airport, mga anunsyo, gulong ng bagahe, mga pag-uusap ay parang nawala sa background static habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa legal na dokumento. Ano ito? Bulong ni Kathy, binabasa ang return address sa envelope. Sinira ni David ang selyo ng may biglaang galaw. Ang kanyang vacation relaxation ay ganap na naglaho. Inilabas niya ang mga papel at sinimulan itong i-scan. Mabilis na gumagalaw ang mga mata niya sa legal na teksto. Pinanood ko ang kanyang mukha na nagbago habang dumarating ang pag-unawa. Una, pagkalito, pagkatapos ay disbelief, pagkatapos ay isang bagay na papalapit sa takot nang marating niya ang mga kritikal na sipi tungkol sa disinheritance. Hindi ito pwedeng maging totoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sumandal si Kathy sa balikat niya. Binabasa ang parehong nakakapinsalang mga salita. Ang mukha niya ay naubos ng lahat ng kulay habang pinoproseso niya ang mga implikasyon. Lito, sabi niya, sinusubukang panatilihin ang isang makatwirang tono. Siguradong pwede nating ayusin ito. Isipin mo ang mga bata, sila ang mga apo mo. Inisip ko sila, sagot ko ng mahinahon. Kaya ako nagbayad ng $200,000 para sa Hawaiian vacation nila. Ang ulo ni David ay biglang tumingala mula sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa uri ng desperadong galit na nagmumula sa panunood ng isang life plan na bumagsak sa real time. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Ako ang anak mo. Oo, sabi ko. Ang anak na nag-iwan sa akin na na-stranded sa isang airport at nagbanta sa akin nang sa wakas ay tumindig ako para sa sarili ko. Si Mila, sa wakas ay naunawaan na may seryosong nangyayari, huminto sa kanyang kwento. Lolo, anong nangyayari? Bakit mukhang galit na galit ang lahat? Maingat na hinawakan ni Ricky ang braso niya. Mila, baka bigyan muna natin sila ng privacy. Pero si David ay hindi interesado sa privacy. Imposible ito. Hindi mo pwedeng i-disinherit ang pamilya. May mga batas, nagsalita si Ati. Si Ramos ng may profesional na kalmado. Sa totoo lang, Mr. Flores, ang batas sa probate ay lubos na sumusuporta sa karapatan ng iyong ama na ipamahagi ang kanyang estate ayon sa nakikita niyang angkop. Ang dokumentasyon ay legally ironclad. I-kontesta ko iyan sa korte. Ang boses ni David ay tumaas, sapat para makaakit ng mga tingin mula sa ibang mga biyahero. Hindi ito tatayo. Pakiusap gawin mo, sabi ko. Naghanda si Atinan Ramos para sa posibilidad na iyan. Ang video recording ng aking competency evaluation ay dapat na partikular na nakakumbinsi sa sinumang hukom. Si Kathy ay tinitingnan pa rin ang mga legal na dokumento. Ang kanyang praktikal na isip ay nagkukwenta ng mga pagkalugi. Ang bahay, ang mga investment, lahat? Lahat, kumpirma ni Atinan Ramos. Ang Children's Education Foundation at ang Engineering Scholarship Fund ng UP Diliman ay ang pangunahing beneficiaries ngayon. Kinumot ni David ang mga papel sa kanyang kamao, pagkatapos ay agad itong pinahiram ulit, na para bang iyon ay magbabago sa nilalaman nito. Baliw ito. Itinatapon mo ang pamilya mo dahil sa isang bobo na pagtatalo. Isang bobo na pagtatalo. Ang boses ko ay nanatiling level, pero naramdaman ko ang espiritu ni Marta na nagpapatibay sa aking resolve. David, kinuha mo ang $1,200,000 ko,
In-exclude mo ako mula sa bakasyon ng sarili kong mga apo at nagbanta sa akin ng tumutol ako. Hindi iyan pagtatalo, iyan ay pagtataksil. Hinila ni Mika ang jacket ko. Lolo, bakit sumisigaw si Daddy? Tiningnan ko ang kanyang nag-aalala na mukha at naramdaman ng isang tunay na kalungkutan. Ang mga bata na ito ay lalaki nang nagtataka kung bakit nawala ang kanilang mana, hindi kailanman nauunawaan na ang kasakiman ng kanilang ama ang nagkakahalaga sa kanila ng kanilang kinabukasan. Minsan, ang mga grown-up ay gumagawa ng mga pagkakamali na may malalaking kapalit, sabi ko ng mahinahon. Ang desperasyon ni David ay umabot sa bagong pitch. Kukuha kami ng mga abogado. Patutunayan namin na na-manipulate ka, na hindi ka nag-iisip ng malinaw. Binuksan ni Atiri Ramos ang kanyang sariling portfolio at inabot kay David ang isang business card. Masaya akong magbigay ng dokumentasyon ng kumpletong mental competency ng iyong ama sa sinumang abogado na kukunin mo. Babala lang, ang frivolous litigation ay pwedeng maging mahal. Ang pamilya ay nakakumpol sa paligid ng kanilang vacation luggage. Ang masayang alaala ng mga Hawaiian beach ay natabunan na ng bagong katotohanan na ito. Si Mila ay patuloy na tumitingin sa pagitan ng mga mukha, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang bigat ng nangyari. Si Ricky gayunpaman, lubos na naunawaan. Ang kanyang accounting background ay nagturo sa kanya na kilalanin kapag ang mga numero ay nagdaragdag sa kalamidad. David, sabi niya ng tahimik, baka dapat naisip mo ang tungkol sa mga kapalit bago ka kumilos. Tumingin si David sa kanyang biyenan. Huwag mo akong lekturan. Naaapektuhan nito tayong lahat. Hindi, sabi ko ng matatag. Naaapektuhan nito ang mga taong nagtaksil sa tiwala ko. Ang mga anak mo ay inosente. Iyan ang dahilan kung bakit nagtatag ako ng scholarship funds na tutulong sa mga batang tulad nila sa loob ng mga henerasyon. Sinara ni Atty. Ramos ang kanyang portfolio ng may finality. Mga Gino, tapos na ang negosyo namin dito. Tumalikod siya patungo sa labasan ng terminal at sumunod ako. Iniwan ang pamilya ni David para iproseso ang kanilang bagong katotohanan sa gitna ng masayang gulo ng mga bumabalik na biyahero at vacation reunion. Sa likod namin, naririnig ko ang boses ni David na tumatawag sa amin. Sinusubukan pa ring makipagnegosasyon, hindi pa rin matanggap na ang ilang mga kapalit ay permanente. Ang paglalakad sa mga pasilyo ng NAIA ay naramdaman na iba kaysa sa 3 linggo na ang nakalipas. Noon, hinila ko ang maleta ko sa parehong mga bulwagan na ito bilang isang naguguluhan, na betray na matandang lalaki. Ngayon, naglalakad ako sa tabi ng aking abogado, bilang isang taong nakabawi ng kanyang dignidad sa pamamagitan ng may prinsipyo na aksyon. Hindi kami nag-usap ng marami ni Atty. Ramos sa loob ng elevator ride papunta sa parking garage. Ang bigat ng natapos na hustisya ay hindi na kailangan ng commentary. Eksakto iyon sa plano, sabi ni Atay. Ramos sa wakas habang nakarating kami sa kanyang sasakyan. Mas mahusay, sagot ko. Ipinakita ni David ang tunay niyang ugali ng perpekto. Walang hukom ang magpapawalang bisa sa isang will, pagkatapos marinig ang mga bantang iyon. Ang biyahe pa uwi ay nagdala sa amin sa Bay Bridge or Skyway na may tanawin ng Manila Bay, at naramdaman ko ang presensya ni Marta na nag-aapruba ng trabaho ng araw na iyon. Alam mo na susubukan nilang ikontesta iyan, sabi ni Atty. Ramos habang nagnanavigate kami sa traffic. Hayaan mo sila. Bawat abogado na kukunin nila ay sasabihin sa kanila ang parehong bagay na sinabi mo sa akin. Ang dokumentasyon ay ironclad. Huminto si Atty. Ramos sa driveway ko habang ang automatic porch light ay kumislap. Ang bahay ay eksaktong katulad ng kaninang umaga, pero lahat ay naramdaman na nabago ng pagkumpleto ng hustisya. Nagkamayan kami sa tabi ng kanyang sasakyan. Salamat, Atty. Ramos. Ginawa mo itong posible. Ikaw ang gumawa ng mahirap na trabaho, Lito. Ang pagtindig para sa sarili mo ay nangangailangan ng tunay na tapang. Pagkatapos mawala ang taillights niya sa kalye, inunlock ko ang front door ko at humakbang sa tahimik na kanlungan ng aking tahanan. Ang pamilyar na amoy ng furniture polish at ang malayo na tik ng orasan ni Marta
ay sumalubong sa akin. Sa kusina, naghanda ako ng isang simpleng hapunan. Scrambled eggs, toast, a cup of tea. Hindi na kailangang i-accommodate ang kagustuhan o ischedule ng sinuman. Pagkain lang na gusto ko, kinain sa sarili kong bilis. Ang liwanag ng gabi ay sumala sa mga bintana ng dining room habang kumakain ako, nagpapaliwanag sa mga family photos na nakahanay sa mantelpiece. Ang graduation ni David mula sa kolehiyo, ang kasal niya kay Kathy, mga larawan ng mga apo sa iba't ibang edad. Pamilya pa rin sila, pero ngayon, pwede ko silang tingnan ng walang kirot ng pagtataksil. Ang paborito kong armchair ay tumawag mula sa posisyon nito sa tabi ng bintana ng sala. Umupo ako sa pamilyar nitong yakap kasama ang aking tsaa, tinitingnan ang hardin na itinanim ni Marta, at inalagaan ko sa loob ng nakaraang 30 taon. Ang mga nakaraang linggo ay nagpabago sa akin mula sa biktima tungo sa advocate. Mula sa isang taong tumanggap ng masamang pagtrato, tungo sa isang taong humihingi ng hustisya. Si Marta ay magiging proud sa lalaking naging ako. O baka, ang lalaking naaalala ko kung paano maging. Ang telepono ko ay nakalagay sa side table, pinatay mula nang umalis sa airport. Walang duda na sinusubukan ni David na tumawag, naniniwala pa rin na kaya niyang makipagnegosasyon palabas sa mga kapalit. Pero ang ilang mga aralin ay matututunan lang, hindi maituturo. Ang mga charitable organizations ay makakatanggap ng tawag ko bukas. Ang Children's Education Foundation, ang Engineering School ng UP Diliman, ang Senior Services Program. Mga karapat-dapat na dahilan na pinapatakbo ng mga taong nagpapasalamat na nakakaintindi ng stewardship. Ang pera ko ay magpopondo ng violin lessons para sa mga bata na ang mga magulang ay nagtatrabaho ng multiple jobs. Magbabayad ito para sa mga engineering textbook para sa mga estudyante na hindi kayang bilhin. Magbibigay ito ng mga pagkain at kasama para sa mga senior na nakalimutan ng kanilang mga pamilya. Tunay na kabutihan sa mundo sa halip na magpondo ng mas maraming bakasyon kung saan ako ay i-exclude. Lumubog ang araw sa likod ng mga burol, pinipinturahan ang sala ko ng mga kulay ng ginto at amber. Sa isang lugar, malamang na pinoproseso pa rin ng pamilya ni David ang bigat ng kanilang nabagong sitwasyon. Si Mila ay magiging confused, si Ricky, tahimik na nagkukuwenta, si Kathy ay nagpaplano ng damage control. At si David matututunan niya na ang mga aksyon ay may kapalit talaga. Tinapos ko ang tsaa ko habang dumidilim sa neighborhood. Magdadala ang bukas ng sarili nitong mga hamon. Mga tawag sa telepono mula sa mga miyembro ng pamilya. Posibleng mga legal na papel mula sa desperadong mga abogado. Ang logistics ng pag-update ng mga bank account at investment portfolios. Pero ngayong gabi, nakaupo ako sa sarili kong upuan sa sarili kong bahay. Napapalibutan ng tahimik na dignidad ng isang taong nakabawi ng kanyang self-respect. Ang karunungan ni Marta ang nag-guide sa akin sa pinakamadilim na panahon ng pagtataksil ng pamilya. Sa sandaling ito ng mapayapang resolusyon, hustisya ang inihatid, mga aralin ang natutunan, future ang sinigurado. Sapat na iyon, perpekto iyon. Sa wakas, completely akin. Hindi na ako nag-iisa. Nakaupo ako ngayon. Tahimik, walang sigaw. Ang banta ni David na pagsisisihan mo ito, matanda, ay parang hangin na lang. Si Marta, siguradong ipinagmamalaki niya ako. Ang will ay opisyal na. Ang 35 milyon na pinaghirapan ko, mapupunta sa mga karapat-dapat. Sa mga bata, sa edukasyon. Justice ang ibinigay ko, hindi revenge. Haharapin ko ang bukas. Ano man ang ibato nila, handa ako. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, paki-like po ang video na ito at mag-subscribe. Huwag kalimutang i-click ang box sa kaliwa para sa susunod na kwento.